Yan o. Pakilala mo muna siyempre. O yan ha. Good morning mga idol. Welcome sa ating channel. Ito pong muli ang inyong ko, si Boyet. Nagbabati ng isa magandang umaga. Pero mga idol ha, nandito ako ngayon sa aming tanggapan. May kasama akong co-partner dito para magpakilala sa inyo. Partner, pakilala ka nga kung anong departamento ka. Good morning po, Environmental Police. Yan. Alam niyo mga idol, dito sa aming barangay, ang servisyo namin dito sa ating mga mamamayan, wala kaming pinipiling tao, wala kaming itinatangi, walang tinatanggihan. Kapag lumapit sa aming departamento, tumingi ng tulong, areglado ang serbisyo publiko. Diba, Buddy? Tama? Yes. Ano mo sasabi mo sa ating mga, hindi na sa ating mga kabarangay, kaya iba pa, tungkol sa inyong serbisyo sa larangan ng environmental? Pagka naman po namin sila ay sinasaway o pinagsasabihan, nakikinig naman po. Yun. Ano ba ang mga tuntunin sa environmental dito sa ating barangay? Pwede ba ipaliwanag mo sa ating mga idol kung paano ang sistema ng serbisyo natin? Kailangan pong sundin natin yung mga batas natin dito sa ating barangay. Yung mga dapat natin tuparin o gawain, ating sundin. Yun. Para po tayo magkakaisa. Tama po yun mga idol kasi sa larangan ng serbisyo publiko kapag ikaw nanunungkulan, hindi ka ipinwesto sa isang pwesto para ikaw ay maghari o mamanginoon. Kaya sino man tao ang lalapit sa iyo upang humingi ng tulong ay dapat mong asikasuhin. Di ba tama, Madi? Yes. Ano pa ang mga patakaran sa larangan ng environmental dito sa ating kapaligiran? Dami yung interview. Ano po, kami po yung una na monitoring po kami sa mga tindahan, yung mga paggagamit nila ng plastic. Kailangan po ay biodegradable na plastic at saka supot na papel ang ginagamit sa pagbili na pagkain. Yan po. Tapos pangalawa po, yung mga naninigarilyo sa kalsada. Oh bro, wag kang tumakas bro. Halika, interviewin din kita. Ayun nga po. Ayan mga idol, inyong napakinggan ang sistema ng larangan ng serbisyo publiko dito sa aming barangay sa pamamagitan ng environmental police. Sila ang nangangalaga ng environmental dito sa aming barangay. Kaya dito sa amin may mga tuntuning sinusunod ang bawat tindahan o anumang mga kainan na dapat nilang sundin para huwag silang makalalabag sa tuntunin. Dahil may mga posibilidad na kapag sila'y nakalabag, maaring mapasara ang kanilang establishmento. Tama ba yun, mga idol? Opo. Yun. Ano pa may dadagdag mo sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng serbisyo publiko? Po. Matadagdag ko na lang po na sana po ay sundin po natin yung batas na pinaitira dito sa ating barangay. Para po kakaayusan din naman po natin yan at ang kapiligiran natin ay maging maayos at malinis. Yun, mga idol. Kaya, saan na kayong barangay naroon, mga idol, at mapapadpad kayo dito sa aming barangay, ay huwag kayong magkatubiling lumapit o humingi ng tulong o assistant sa ating mga kinaukulan na nanunungkulan dito sa aming barangay. Ano man departamento dito sa aming barangay, ang inyong lalapitan ay hindi kayo mapapahiya dahil nasa larangan ng serbisyo ang mga nanunungkulan dito at pinatutupad yung mga tamang tuntunin kung paano tutulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Di ba tama, idol? O ano pang masasabi mo sa ating mga mamamayan dyan? Kaya nga po dapat ay magsama-sama tayong sundin natin at gumawa tayo ng mga tamang paraan para ang ating kapaligiran ay malinis at maayos tignan. Yon. Yan mga idol, sana hindi napakinggan ang paliwanag ng ating kasama sa larangan ng environmental police na nangangalaga ng environmental dito sa aming barangay. Sana kung mapapadpad kayo dito sa aming barangay, ay huwag kayong magkatubili at nahihiyang lumapit sa aming departamento dito ang aming barangay. Pero dadako tayo dito sa kabila at kakausapin naman natin yung isa pa ang nanunungkulan dito
sa larangan naman ng lupong taga-pamayapa. Sandali po at pupuntahan natin siya. Ayan, mga idol, ito po ang kasama namin sa larangan ng serbisyo publiko, si Ma'am Norma Perinya. Madam, ano po ba ang masasabi niyo tungkol sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng ating serbisyo? Good morning po. Narito po tayo as a lupong clerk. Tinutulungan po natin ang kababaryo natin na ma-solve ang kanilang problema if ever na meron na dumudulog sa aming barangay sa office. At amin po silang tinutulungan maayos. Bukod sa larangan ng serbisyo publiko bilang clerk ka itong ating barangay sa larangan ng lupong taga-pamayapa, ano pa ang may papayo mo at may bibigay mong serbisyo sa ating mga mamamayan na nanonood ngayon dito sa ating programa? Mapapayo ko po, sana po huwag pagalos-galos ng galit sa kapwa. Mag-isip muna po kasi madaling pumasok sa problema pero mahirap po pag nagawa nyo na yung isang problema na hindi maganda. Kaya po ang mapapayo ko, isip-isip muna po bago mag-react. Yon. Bukod pa dyan mga idol, meron pa tayong nais ipaliwanag at ipabatid sa ating mga mamamayan sa larangan ng serbisyo publiko dito sa aming tanggapan ng lupong taga-pamayapa. Partner, pwede mo bang bigyan ng konting clue ang ating mga kababayan tungkol sa sistema kung paano sila magpapile ng kanilang reklamo? Ganito po yun. Kung may problema po kayo, dadaan po kayo sa Bantay Bayan para i-tambuni kung ano man yung problema nyo. And then, pagdating po sa Bantay Bayan, ipapasa po dito sa amin sa Lupon at tutuloyin po ng Lupon kung sako po ito ng katarungan. Barangay Katarungan pang barangay. Oo. Ano yun, sako. Pag sako po natin, i-reschedule po natin yon. Una po, sa mediation. Maghaharap po kayo sa mediation. Pag hindi po nagkaroon ng solution sa mediation, i-refer po kayo sa conciliation. Ang hahawak naman po sa inyo doon ay 3 member ng lupon taga-pamayapa. So, sila po yung magko-conciliate sa inyo. At saka, hindi po naman lahat ng kaso na dinulog dito sa barangay, ang respondent ay accused na. Nandito po kami sa conciliation para magkaroon ng solusyon ang inyong problema. Para walang friction. Kasi pag kayo lang ang mag-uusap, di ba? Hindi magkaunawaan, lalong lumalawala ang sitwasyon. So, andito po kami para tulungan kayo na maayos ang inyong problema. If ever meron. Ngayon, dumako tayo, idol, doon sa sinasabi na certification to file action. Paano po ba ang sistema ng certification to file action sakaling hindi magkasundo ang magkabilang panig? Ang lupon po ay nag-issue ng certification to file action pag hindi po nagkaayos ang dalawang panig na kahit po anong paliwanag o gawing pakiusap din ng mga lupon para sila mag-ayos, talagang kagaya po ng sa physical, usually physical injury, slight lang po yan. Ayaw makipag-areglo ng complainant. So, napipilitan po ang lupon na mag-issue ng certification to file action para maitaas na po sa higher court ang kanilang case. Ganun po yun. Sa larangan ng certification to file action, mga idol, nais natin ipabatid sa ating mga viewers kung gaano katagal bago ito
ika nga i-file? Ilang days? Meron po kayong 10 days na pagkatanggap po nyo ng CFA, Certification of File Action, meron po kayong 10 days para ito ay iakyat sa higher court. Yun po. Yun naman tinatawag na amicable settlement. Paliwanag natin sa ating mga viewer kung ano ang sistema nito tinatawag na amicable settlement. Dahil marami sa ating mga kabarangay ang ayaw pumayag ng amicable dahil sabi ng iba, wala yan, barangay lang yan. O, di ba? Ano masasabi niyo po sa ganung sistema? Dun po sa amicable settlement, una po sabihin sa inyo, ang nagsasabi ng barangay lang yan. Hindi po, porket barangay lang po, ay walang aksyon. Kasi po, ang lahat ng kasong pumapasok dito sa barangay, every end of the month, amin po yung sinasubmit sa DILG Yun. at saka sa NCC. Kaya, wag niyo po sabihin na barangay lang yan. Kasi nagsasubmit po kami doon sa City at nakalagay din po doon yung mga pangalan nyo. Kaya minsan po yung iba kukuha ng police clearance, bumabalik dito kasi nalalagay po doon na may pending case sa barangay pinagkaisahan. Yun, ang importante. Hindi po kayo mai-issuehan ng police clearance hanggat din na resolve yung inyong kaso dito. Kaya Yun. kung wag po tayo magsasabi ng barangay lang yan. Kasi meron pong talagang recording lahat ng kaso dito. Yun, sa madalit sabi, mga idol, ang barangay justice system, kinakatigan ito ng ating batas na sa oras nagkaroon ka ng kaso sa barangay, pumapasok yan sa DILG. At the same time, kapag kukuha daw kayo ng barangay, ng police clearance, at na-verify doon sa DILG na kayo may kaso, maaaring mapending ang inyong police clearance. Tama po ba yun, idol? Yes po, sa MCC. Ngayon, dumako naman tayo doon sa sinasabi nila na repudiation. Bakit nare-repudiate ang isang kaso? Although nagkaroon na ito ng amicable. Ang repudiation po, kung yung inyong amicable settlement ay hindi kayo kontento, parang ayaw nyo yung naging kasunduan nyo. Pwede nyo po yung ibalik dito para i-repudiate nyo yung amicable settlement na ginawa. Sa madalit sabi, bubuksan ulit ang reklamo para muling pagharapin. Ganon. Yan ang repudiation. Kaya nga po, ilang sistema ba ang barangay justice system? Yung repudiation po, inaalaw yan within 10 days din po. Pag umano na po yung 10 days, hindi na kayo pwedeng Repudiate. repudiate dito. Kasi tulog na po yung time frame. Pwede po kayong within 3 days, huwag niyo na pong paubusin ng 10 days. Yun. Napapaso sa madalit sabi. Papatuloy. Ay, tinatawag naman na arbitration award. Paano po ba ang sistema nito? Gumagamit po ba kayo nito? Dito sa barangay natin, hindi naman po yung nagagamit. Kasi lahat po naman dito ay okay naman po dito sa amicable na ginagawa. Hihira po yun. Kadalasan, conciliation lang at saka mediation. Yung mediation, sinong proseso nun? Anong proseso ng mediation? Ang mediation po, dumadaan sa barangay captain natin. May 15 days para ma-mediate namin yung inyong kaso. At kung wala pong nangyari, ibabato po sa conciliation. Ang conciliation, may 15 days din time frame na maayos yung kaso. So, sa madalit sabi, ilang days bago tuluyang mapaso ang reklamo ng isang nagre-reklamo? Let's say 1 month. 1 month.
Ay, yung tinatawag na 60 days. 60 days po 60 days period. Yun po yung mga binibigyan ng certification to file action. Ayun. O, bueno, mga idol ha, salamat ng marami at Okay, bye! sa Mektis of the Day ay sinamahan nyo kami. Buddy, paalam ka na. Bye! Ayan po ang aking kasama, si Buddy Lorma. Siya ang aming clerk dito sa barangay. O, bueno, mga idol ha, balikan natin dito sa kabila itong nasa larangan ng yung tinatawag na sa barangay environment. Oh. At sila meeting kami. Puntahan kaya, samahan mo ako, puntahan natin. Yung ako natin na pumunta. Ito naman, puntahan natin itong isa ito. Medyo madilim lang at malabo, pero hindi pinunta natin. Kalarangan ng environmental, ano masasabi mo sa ating mga viewers? Ano masasabi mo sa ating mga viewers sa larangan ng environmental muli? Yan mga idol, salamat sa marami sa Mektis Sandali. Sinamahan nyo kami sa Mektis Sandali. Oh, ito po muli ang nandito ko at si Boyet ay muli bumabati ng isang magandang umaga. Yan mga idol, napakinggan nyo ang ano lang aking mga kasama dito sa larangan ng serbisyo publiko. Pero mga idol, bilang lupuntik pamayapa ditong aming barangay, ulitin ko, huwag kayong mahihiyang dumulog saan man kayong barangay naroon at mayroon kayong kailangan dito sa aming barangay, kayo mahihiyang dumulog sa anumang departamento dahil hindi kayo mapapaya, aaksyonan, siservisyohan kayo ng maayos itong aming mga sa barangay. Sa ngalan ng aming barangay captain dito at ng aming OIC ay bumabati ako ng isang magandang umaga. Shoutout nga pala sa ating mga kapalupod dyan sa ibang barangay. Sama kayong barangay naroon, ha? Eh di sa ating mga buting barangay captain, nangangasiwa sa inyo. O na mga idol, salamat sa marami. Kung meron kayong comment, lagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong katanungan para matirada natin sa mga susunod pang video. Bueno ha, muli, ito yung Nico Chimoy. Paalam!